tayo'y panandaliang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal ko. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kami pinagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon muli na sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka namin sambahin at paglingkuran. Malapang salamat po sa pagtanggap mo ng aming mga pagpupuri. Salamat po Diyos ang aming mga awitin nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Malapang salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Malapanginoon. At patuloy po namin dalangin na pagpalain mo po yung mga salita. Mangusap po kayo sa amin, Malapanginoon. Hallelujah, bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin. Bibig sagan ng aking wala po kung magagawa, Malapanginoon. Hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan sa mga salita mo, Malapanginoon. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sa malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Praise the Lord po rin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Pili na po tayo munang makabalik sa ating inuupuan. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal, dito tayo sa Revelation chapter 16, verse 12 up to 14. Verse 12 up to 16. Maminamahal, ako po na yung nagpapaabot po ng taus-pusong pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga beloved brethren, maminamahal sa lugar na ito, sa lahat ng mga minamahal natin mga manggagawa, beloved preachers, workers, ating beloved choir members, instrumentalists, at sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa abroad. Magandang hapon po sa inyo mga minamahal at maligayang panonood sa ating banal na gawain dito po sa Olongapo. At nagpapaabot din po ko ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved pastor, maminamahal natin beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Purin pong ating mahal na Panginoon, maminamahal, buksan natin ang ating pambungad na talata. Revelation 16:12 up to 16. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 16. At ibinuhos na ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates, at natuyo ang tubig nito, upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 15. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At tinipon sila sa dako, at sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po nating The Battle of Armageddon. The Battle of Armageddon. Mga minamahal, ang tinatawag na Battle of Armageddon sa Biblia, ito po yung the last World War. The last World War. Ito po, mga minamahal, ang ibig sabihin nito ay come to stand for the most terrible war. Ang lahat ng hari, ang lahat ng bansa ay tatayo para sa kakilakilabot na digmaan, the most terrible wars. Yung Megiddo, maminamahal, ito po yung tinatawag na place of war. Isang lugar, maminamahal, sa Israel
Isang malawak na lugar, maminamahal, na dito po magaganap yung napakalaking digmaan. Kaya maminamahal, kung itong nangyayari ngayon sa paligid natin, yung pag-atake ng Russia sa Ukraine, ay maging simula, maminamahal, ng tinatawag na the last World War, the Battle of Armageddon. Ibig sabihin yan, maminamahal, anytime mag-rapture. Dahil maminamahal, hindi pa hintulutan ng mahal na Panginoon na lahat ng mga naglilingkod sa Kanya, lahat na nagbigay ng buhay sa mahal na Panginoong Hesus, ay mapahamak, maminamahal, sa tinatawag na digmaan, maminamahal, the terrible war. Isang kakilakilabot na digmaan, maminamahal. Kasi bakit tinawag na the most terrible war, maminamahal, ang the Battle of Armageddon? Kasi dati, maminamahal, ang digmaan noon, maminamahal, sibat lang. Pana. Tabak. Man-to-man, maminamahal, hindi nakakatakot. Kapag hindi ka naipit sa digmaan, ligtas ka. Kahit malayo ka, maminamahal. Pag malayo ka sa digmaan, pwede kang magkape. Habang nagigera sa ibang lugar, pwede kang uminom ng kape. Pwede kang manood ng television, pwede kang nakadekwator, maminamahal, nakasitting pretty habang nanonood ng television. Bakit sinabing the most terrible war, maminamahal? Kasi kahit wala ka sa lugar ng digmaan, maminamahal, pwede kang madamay. Amen? Kasi iba yung digmaan ngayon, maminamahal. Ang digmaan ngayon, mayroong mga missiles. May mga bomba na ihulog ang eroplano, maminamahal, na hindi mo alam na pwedeng bumagsak sa bansa nyo. Kahit wala kang kamalay-malay, maminamahal, pwedeng mahulugan ng bomba ang bahay mo. Pwede kang mamatay sa isang iglap kahit malayo ka sa Russia. Kahit malayo ka, maminamahal, sa lugar ng digmaan, the place of war. At ang nakakatakot, yung nuclear bomb, na ang bombang nuclear, maminamahal, pag yan po ay pinasabog, computerized lang. Computer lang. Pag ito'y pinindot ng baliw na presidente, ng presidente ng North Korea, ng Russia, ng Amerika, lahat ng mga mayamang bansa na may mga bombang nuklear, kayang gunawin ang mundo, mga minamahal. Isang pindutan lang, sabog ang kalahati ng mundo. At pagkatapos niyan, kung mayroon mang matira yung pinaka-radiation niyan, yung pinaka-usok, mga radiation niyan, maka-apekto sa katawan ng tao, maagnas sila. Ang mata nila malulusaw, matutunaw, ang kanilang dila, maagnas ang kanilang katawan, kaya buhay pa sila, maminamahal, parang patay na, naagnas na. Kaya tinawag na the most terrible war. Kaya nga ito pong nangyayari dito, mga minamahal, sa paligid natin. Dalawa lang po, mga minamahal, ang maging posibilidad. Maaring ito ay pansamantalang maantala. Papagitna ang tinatawag, maminamahal, na Antichrist. Isang huwad na pinuno ng reliyon na magpapanggap na siya ang man of peace. Papagitna siya, mga minamahal, para pigilin ang mga digmaang nagaganap o mga tinatawag, maminamahal, na alitan ng mga bansa. Pwede siyang pumagitna at payapain sandali.
At dahil sa gagawin niya, kikilalanin siya ng buong mundo. The man of peace. Titingalain siya, kikilalanin siya ng lahat ng mga pangulo, ng lahat ng bansa, maminamahal, hanggang ang lahat ng bansa ay sumunod sa kanya. At siya po ang magtatatak ng 666. Kaya akala natin siya ang tagapagligtas. Akala natin siya ang man of peace. Maglalagda siya ng tinatawag na peace treaty para wala ng digmaan. Wala nang maglalaban ng mga bansa. Pagkakasunduin niya mga nag-aaway na bansa. Kilalanin siya, maminamahal, na huwad, na man of peace. Yun ang unang posibilidad. At kung hindi naman ganun ang mangyari, maminamahal, anytime magkaroon ng Battle of Armageddon, magkaroon ng the world terrible war. Ang digmaang pandaigdig, ang huling digmaang pandaigdig. Nakasulat sa Biblia, maminamahal, hindi pa tapos ang World War II, mayroon pang World War III. The most terrible war, the Battle of Armageddon. Pero bago mangyari yan, maminamahal, darating ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para hindi tayo madamay sa gera na yan. Sa Amerika, maminamahal, siguro mga 1 taon nang lumipas mula ngayon. Sa Amerika, mayroong ipinanganak na sanggol, maminamahal. Karamihang mga sanggol na ipinapanganak, pag yan ay pinalo sa puwet, umiiyak. Pero yung bata na ipinanganak doon sa Amerika, maminamahal, nung pinalo nila sa puwet, hindi pa nagsasalita yung bata. Ang nabanggit, maminamahal, ng sanggol, the King is coming. The King is coming. Babalik ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Imagine, maminamahal, bata, hindi pa nga marunong magsalita. Pero nung pinalo sa puwet ang lumabas, sa bibig niya, the King is coming. Sino ba yung hari? Siya po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya maminamahal, maganda po tayo. Dito pa sa Ezekiel chapter 38 verse 2 hanggang 6. Makikita nyo, maminamahal, kung ano yung sinasabi ng Biblia, sila po ang mga involved sa gera. Imagine 2,000 years ago nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon sila po ang binabanggit ng mga talata na magiging involved sa gera. Sa tinatawag na the world terrible war. Sabi rito, maminamahal, Ezekiel chapter 38 verse 2 up to 6. Basahin po natin ang talata. Dito po sa Ezekiel chapter 38 verse 2 up to 6. Anak ng tao, iharap mo ang mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, ng prinsipe sa Ros, sa Mesek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o Gog, na pangulo sa Ros at sa Mesek at sa Tubal. At aking ipipihit ka sa palibot, at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga, at ilalabas kita at iyong buong kawal, mga kabayo at mga bayo na susuotan ng silang lahat ng buong kasakbatan, na malaking pulutong na may lungki at kalasag. Silang lahat ay nangatatangan ng mga tabak. Ang Persya, ang Kus at ang Put at ang kasama nila, silang lahat na may kalasag at torbante. Ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, ang sambayan ni Togarma sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan, at lahat niyang mga palutong ay maraming bayan na kasama mo. Amen. Amen. Lahat ng mga binanggit dito, maminamahal, ng mga pangalan ng bansa na yan, maminamahal, sila yun ang involved ngayon sa gera. Yung tinatawag na Gog at Magog, maminamahal, yung Gog, ito po yung mga tao.
Ang ibig sabihin ng Gog, ito po yung mga tao. Sila yung mga taong di naniniwala sa Diyos. Sila ang mga makasalanang tao. Sila yung mga taong ganid sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan, mga sakim, punong-puno ng pag-iimbot. Bakit nila gustong kunin, maminamahal ang Ukraine? Mayaman sa kayamanan ang Ukraine. Dati kasi sakop yan ng Russia, pero katulad ng North Korea at South Korea, nahati. Sakop yan ng Russia dati, maminamahal. Kaya gusto nilang kunin nila kasi mula nung hinawakan ng pangulo doon, maminamahal, umunlad. At natuklasan nilang nandun lahat ng mga malalaking kayamanan, ang langis, maraming pagkukunan ng gasolina, ginto, lahat ng mga tinatawag na natural resources, nandun, maminamahal, sa Ukraine. Kaya sabi ng Biblia, saan nagbubuhat ang inyong pakikipagdigma? Saan galing ang iyong mga gyera? Dahil sa inyong mga pag-iimbot. Dahil sa iyong kasakiman. Kaya may mga bansa na gustong sakupin ang mga bansa, maminamahal, dahil sa pag-iimbot, dahil sa kasakiman. Gusto nilang kunin ang kayamanan ng ibang bansa. Yan ay nasa James chapter 4, verse 2 and verse 3. Saan nagmumula ang pakikipagbaka? Saan nagbubuhat ang iyong pakikitigma? Galing, maminamahal, sa kasakiman at pag-iimbot ng mga tao. Dito po, maminamahal, yung binanggit dito sa verse 2 na Ros. Ros. Yan po yung Russia ngayon. Yung tinatawag na Mesek, maminamahal, ito po yung Moscow. Ang tawag noon sa Moscow ay Mesek. Binanggit na po sa Biblia yung mga pangalan nila, yung involved na bansa. Yung Tubolsk, lugar din yan, hindi ko lang alam kung capital city yan ng Russia. Iisang bansa yung binanggit yan, Russia, Moscow, at yung tinatawag na Tubal, yan yung Tubolsk, yan yung isa sa lugar, maminamahal, sa Russia. At sa verse 5, may binanggit na Persia, Put, Kus. Yan po, maminamahal, ang Persia, yan ang Iran. Yan po ang Ethiopia. Yan ang Libya. Yan ang Turkey. Sila yung mga Islamic country, maminamahal. Ibig sabihin, dito po sa nabasa natin, maminamahal, na Gog at Magog. Ito po yung lugar at mga tao. Yung communist country at yung Islamic country, magkakampiyan. Magsasama-sama sila, maminamahal, balang araw para maganap ang kakilakilabot na digmaang pandaigdig, yung tinatawag na the most terrible war. Amen. At dito sa verse 6, binanggit yung Gomer. Ang Gomer, maminamahal, ito po yung Germany. Ito nyo, puro mga communist country, tsaka mga Islamic country, Togarma. Sa verse 6, nabanggit yung katagang Togarma, yan yung China. Yan ang North Korea. Kaya binanggit sila sa kalahatan, maminamahal, ng bansa na yan, tinawag silang Gog at Magog. Mga taong walang kinikilalang Diyos. Mga lugar, maminamahal, na kinapupuotan ng Diyos. Mga lugar at mga tao, maminamahal, na nais lumaban sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang tawag ng Battle of Armageddon, the man's ultimate rebellion against God. Ang ibig sabihin ng Battle of Armageddon, ito yung man's ultimate rebellion against God. Kaya nga, Islamic country at mga communist country, sila ang mga taong lumalaban sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Ngayon ang tanong, maminamahal, kailan ito mangyayari? When it will happen? Kailan ito mangyayari, maminamahal? Nakasulat sa Biblia, after the rapture. After the rapture yan. Pag nagkaroon ng rapture, sabi ng Biblia, ang Panginoon ay bababa mula sa langit at kukunin lahat ng mga naglingkod sa Kanya
lahat ng naglagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, sila'y kukunin ng mahal na Panginoon at sila po ay isa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Sinabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 9, tayo'y iniligtas na ng Diyos sa galit na darating. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, iniligtas tayo ng Diyos sa galit na darating. Pag ikaw ay sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, ikaw ay namuhay ng isang ganap na mananampalataya. Mga minamaligtas ka sa lahat ng kapigatian sa mundo. Hindi mo maranasan. Yung mga hindi naglilingkod kay Kristo, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nila alam kung ano ang nagaganap sa paligid natin. Ninenervyos sila, mga minamahal. Yung iba, inatake na sa puso, sa takot. Dahil habang naghahanda, mga minamahal, ang Russia, nakaamba rin, mga minamahal, ang China. Once na tumulong ang Amerika sa Ukraine, papasok ngayon, mga minamahal, ang China. Pag pumasok ang China, mga minamahal, tutulong ang North Korea. Magkapareho lang ng sungay yan. Parang two horns in the same goat ang North Korea tsaka China. Parang tig-isang sungay yan ng kambing ang North Korea at saka China. Pag yan tumulong, maminamalang Amerika sa Ukraine, tutulong po ang United Nations, mga allied, lahat ng mga allied country, maminamahal, tutulong. Tutulong din ang China, tutulong din ang North Korea. Tutulong ang mga Islamic country, katulad na nabanggit po natin dito, gaya ng Iran, ng Ethiopia, ng Libya, Turkey, Saudi Arabia. Maraming makikialam, maminamahal. Pero, maminamahal, ipanalangin natin, huwag matuluyan upang marami pa tayong madala ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung matuloy man yan, maminamahal, tandaan natin, nasa piling na tayo ng mahal na Panginoon, na rapture na tayo. Amen? Kaya hindi ka dapat mangamba, wala kang katatakutan. Pag ikaw ay Kristiyanong naglingkod ng mainit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yun ang ating provision, yun ang ating benepisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sinabi ng unang Tesalonica 5:9, hindi kanya itatalaga sa galit, kundi nakatalaga ka sa kaligtasan. Sabi ng Roma 5:9, tayo'y iniligtas ng dugo ni Kristo sa puot ng Diyos. Ang gera, ito po'y puot ng Diyos. Ang epidemya, ito'y puot ng Diyos. Ang mga volcanic eruption, ang pagputok ng bulkan, ang lindol, yan po'y puot ng Diyos. Pero pag ikaw ay naglagak ng pananampalataya kay Kristo, naglingkod ka, pinakikinggan mo ang kanyang salita, interesado kang pakinggan ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, iniligtas ka na ng dugo ni Kristo sa galit na darating. Amen. Kaya nga, kailan ito mangyari, maminamahal, ang madugong digmaang ito after the rapture? Kunin muna tayo. Pagkatapos natin kunin, bahala na ang mangyayari sa mundo. Magkaroon na ng katakot-takot na kalamidad. Mga bulkan, magpuputukan, magkakaroon ng gera. Imagine, magsabay-sabayan, magkaroon ng salot, magtataka ng 666. Ang mga Kristiyanong hindi nakasama sa rapture, tatakbo sila ng tatakbo. Habulin sila at pag nahuli, pahihirapan sila hanggang isuko nila ang kanilang pananampalataya. Amen? Pero kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, habang naggegera dito, habang punong-puno ng kalamidad, punong-puno
ng kapigatian ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, magaganap ang Battle of Armageddon. Sabi rito, after the marriage supper of the Lamb. Tayo mga minamahal ay naroon, ikinakasal sa mahal na Panginoon, at tayo po mga minamahal ay nasa piging. Sabi ng Revelation chapter 19, verse 7 hanggang 9, talo natin ang 11. Tapos talo natin ang 14, 15, and verse 19. Buksan po natin, after the marriage supper of the Lamb. Diyan magaganap, mga minamahal, ang tinatawag na Battle of Armageddon. Basahin natin. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 19, ang talata po ay 7 hanggang 9. Tayo'y mga galak at ay magsayang mainam, at siya'y ating kaluwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Dito po sa 11, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya'y humahatol at makikipagbaka. 14 hanggang 15, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya sa mga nakasakay, sa mga kabayong puti, at nangararamtan na mahalagang lino maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 19, at nakita ko ang hayop at ang hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbakal laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Amen. 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 Magaganap pa minamalang Battle of Armageddon, yung the most terrible war. Sabi ng Biblia, after the marriage supper of the Lamb. Habang naghihirap ang sanlibutan, maminamahal, habang sila ay walang makain, habang sila maminamahal ay dumaranas ng matinding kahirapan, kapigatian, tayo'y nandoon sa langit, ikinakasal sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng kasalan, maminamahal, mayroong tinatawag na marriage supper. Isang malaking dulang, maminamahal, lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng kasalan, reception. Reception, napakahabang dulang. Kasi sinabi rito, mapalad ang inaanyayahan. Sabi, mapalad ang mga inaanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y tunay na mga salita ng Diyos. Pagkatapos ng kasalan, reception, malaking dulang, the marriage supper. Nakaupo lahat ng mga mananampalataya, napakahabang dulang, napakahabang lamesa. Nandun lahat ng anak ng Diyos, lahat ng mga tinubos ni Kristo, lahat na nagbigay ng buhay sa ating mahal na Panginoon. Kasamang kasalo ng mahal na Panginoon sa isang ngapag, yung tinatawag maminamal na marriage supper. At pagkatapos ng marriage supper, maminamahal, doon, maminamahal, bababa ang ating mahal na Panginoon, maminamahal yung tinatawag na the second advent. The second advent of Christ, yung rapture, nandun lang siya sa langit. Tayo ang sasalubong sa mahal na Panginoon sa langit. Hindi siya bababa, nasa langit lang siya. Tayo ang iaakyat niya sa langit. Yun ang rapture, maminamahal. Ang unang kukunin ay yung mga patay na nabuhay dahil naglingkod sa mahal na Panginoon. Pangalawa, ang mga naglilingkod na nabubuhay na nadatnan ng mahal na Panginoon ng mga buhay. Amen? Pero yung tinatawag na second advent, maminamahal, pagkatapos ng marriage supper,
bababa mismo sa lupa ang ating mahal na Panginoon. Yun na the second advent. Siya muling bababa. Ang sabi, kasama niya ang hukbo ng langit. Iyang tinutukoy na hukbo ng langit, ito yung mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos. Lahat ng mga na-rapture, maminamahal, lahat ng nabuhay mula sa libingan at ang mga binago ng malapang ng katawan dahil sila po, maminamahal, ay naglingkod sa mahal na Panginoon. Meron silang incorruptible body. Meron silang glorified body. Kasama tayo makikipagdigma. Ang sabi, at the second advent of Christ to deliver the Jews from the Antichrist. Kasama tayo, mga minamahal, bababa, makikipagdigma. Pero, mga minamahal, ang mahal na Panginoon lamang po ang lalaban, matalo na lahat ng mga kaaway na nakasulat dito, mga minamahal. Amen? Hindi na natin kailangan tumulong, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ang makikipagbaka sa kanila. Amen? Makita nyo, mga minamahal, sa dami ng mga hukbo, na sindami ng buhangin sa dagat ng mga kalaban, ang mahal na Panginoon lang ang lalaban sa kanila. Tayo, manonood lang tayo, mga minamahal. Wala tayong gagawin. Amen? At paano sila lilipulin ng ating mahal na Panginoon? The Lord, ang sabi rito sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 8, the Lord shall consume with the spirit of the mouth, of His mouth, and they shall destroy. Sila, maminamahal, ay pupuksain ng Diyos sa pamagitan ng apoy na lumalabas sa kanyang bibig. Sabi rito, 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. Basahin po natin ang talata. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 8, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamagitan ng pagkakahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Amen. 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 Lahat ng mga tampalasan, mga minamahal, lahat ng mga Islamic country, mga tampalasan, ay maniwala kay Kristo. Lahat ng mga tampalasan, mga minamahal, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinaniwala ang mga tao na ang Diyos ay rebulto, graven images. Sila yung mga tampalasan. Sabihin lahat ng mga tampalasan, lahat ng mga hindi naniwala kay Kristo, lahat ng hindi naniniwala sa Diyos, ay lilipulin ng Diyos sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Pupuksain sila, mga minamahal. Lilipulin sila ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa, mga minamahal, sila ay lilipunin sa pamagitan ng mga malalaking mga graniso mula sa langit. Great hailstone, fire, brimstone, earthquake, lilindol ng napakalakas para patayin lahat ng mga lumalaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Babagsak ang mga great hailstone, yung mga meteor, yung mga asteroids. Dadaganan ang mga taong ito, maminamahal, na lumaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang Revelation 16, verse 18 up to 21. Kindly pakibasa. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 18 hanggang 21. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman. Mula na magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangagulo, nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking graniso na kasilaki ng talinto ay lumagpak sa mga tao buot sa langit. At namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Sabi rito, maminamahal, lilipulin sila ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng great hailstone, mga graniso buhat sa langit, fire, brimstone, at isang lindol na malakas at kakilakilabot. Lindol na hindi na nagkaroon, maminamahal, hindi pa nagkakaroon ng ganong kalakas mula na nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa, at hindi na mauulit ang malakas na lindol na yan magpakailanman. Amen?
At ito pa ang nakakatakot, maminamahal, yung ginawang nuclear bomb. Pagpindot, maminamahal, nitong mga baliw na gumasos ng bilyong-bilyong dolyar para sa nuclear bomb, maminamahal, mga mad kings, mga presidente ng mga baliw sa buong mundo, maminamahal, na gumawa ng mga nuclear bomb. Yung ginawa nilang nuclear, sa kanila sasabog. Sa kanila sasabog yun. Makita nyo yun. Zechariah 14 verse 12. Sila ang masasabugan ng nuclear na ginawa nila. Sabi rito, maminamahal, sa Obadiah 1 talatang 15, babalik sa kanilang sariling ulo. Yung ginawa nilang pangpuksa sa kanilang kapwa, ang pamuksa na ginawa nila, maminamahal, sa ibang tao, sa ibang bansa, kaya nila ginawa katulad ng North Korea. Lahat ng pera ginugol, maminamahal, sa paggawa ng bombang nuklear, kahit maghirap ang kanyang bayan, ang kanyang tao, maminamahal, ang kanyang nasasakupan, basta makagawa sila ng pamuksa ng bombang nuklear, maminamahal. Tignan nyo, sa kanila sasabog yun. Sabi rito sa Zechariah 14:12 at Obadiah 1, talatang 15. Dito po Zechariah chapter 14 verse 12. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nakatayo. Ang kanilang mga paa at ang kanilang mga mata ay mga tutunaw sa kanilang ukit. At ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Dito sa Obadiah chapter 1 verse 15, sapagkat ang karawaan ng Panginoon ay malapit na, laban sa lahat ng bansa. Kung ano ang iyong gawin ay siyang gagawin sa iyo, at ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Amen. 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 Sa kaarawan ng Panginoon, maminamahal, sabi lahat ng bansa, na kung ano ang ginawa nila, maminamahal, ay gagawin sa kanila. Kung ano ang gusto lang mangyari sa bansa, kaya sila gumawa ng bombang nuklear, mangyayari sa kanila. Kung ano ang yung ginawa ay gagawin sa iyo. At ang iyong mga gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Ibig sabihin, yung ginawa nilang bombang nuklear, yung nuclear bomb, maminamahal, na imagine pag yan ay pumutok, buong bansa, maminamahal, pag ang bombang nuklear ay pumutok buong bansa, tunaw. Kahit balat mo, kahit buto mo, tunaw. Hindi ka na kinakailangang i-cremate. Talagang lusaw ka na, malulusaw ka. Walang makikitang bakas sa iyo, maminamahal. At yung radiation yun, maminamahal, yung pinaka-radiation, yung mata, maminamahal, na nasa radiation lang yan, ha? Kumbaga sa halimbawa, Pilipinas yung pinasabog, yung mga kalapit bansa sa buong Asia na mahagip ng radiation ng bombang nuklear, ito yung nakasulat. Ang mga mata nila matutunaw sa kanilang ukit. Yung mga dila sa kanilang bibig ay matutunaw ang kanilang dila sa kanilang bibig. Ano lang yun? Radiation pa lang yun. Pag yung bombang nuklear mismo ang tumama sa iyo, lusaw ka talaga instant. Hindi makita pati kaluluwa mo, tunaw. Grabe, maminamahal. Yung nakasulat dito sa Zechariah 14:12, maminamahal, yung ang mga mata nila ay matutunaw sa kanilang ukit at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang mga bibig at ang kanilang mga paa ay matutunaw sa kanilang pagkakatayo. Radiation lang yan. Radiation lang yan, biro mo. Kumbaga sa ulan, ambon lang, naanggiang ka lang. Gaano katindi yung nuclear bomb na yan, maminamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ginawa ng mga baliw, ng mga presidenteng gumawa ng mga bombang nuklear, babalik sa kanilang sariling ulo. Sila ang unang mapuputukan yan. Amen. Yun, sabi ng Biblia, yun ang ipagpupuksa ng ating mahal na Panginoon sa kanila.
na lumalaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito pa sa Revelation chapter 19 verse 15 up to 16. Tapos talo natin ng 21, maminamahal. Sabi, ang iba na matitira ay papatayin ng Diyos, papatayin ni Kristo sa pamagitan ng kanyang tabak. Papatayin sila ng tabak na malapang noon. Revelation 19, basahin natin 15-16, talo ng 21. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 19, talatang 15 hanggang 16, talon ng 21. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sumagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyurakan niya ang paanan, ang pisaan ng ubas, ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 21. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Amen. Amen. Ganon sila pupuksain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng mga hindi naniwala sa ating mahal na Panginoong Kristo. Tignan niyo, maminamahal. Sinabi rito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Amen? Sino ang Hari ng mga hari? Sino ang Panginoon ng mga Panginoon? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pero ang mga bansa sa mga Islamic country, ang pagkakilala nila kay Kristo ay propeta lang. Amen? Doon sa communist country, si Kristo, maminamahal, pangkaraniwang tao lang. Hindi siya Diyos, walang Diyos. Si Kristo ay isa lamang sa nabuhay na nilalang sa mundo, tao lang. Amen? Pero mabasa nyo sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 up to 16, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang makapangyarihang Diyos na hindi nakikita, na hindi namamatay, maminamahal. Sabi na hindi nalapitan ng mga tao, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, siya pala ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng Panginoon. Ibig sabihin, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng 1 Timothy, basahin natin. 1 Timothy 6:14 hanggang 16, basahin natin. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 14 up to 16. Natuparin mo ang utos ng walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad ang tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakaniya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggang, siya nawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na nabasa natin sa Revelation 19, verse 15 up to 16, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sa kanyang pagpapakita, maminamahal, sabi sa kanyang kapanahunan, siya'y makikilala ng lahat ng tao, na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang hindi nalapitan, siya ang hindi nakita ng mga tao. Ibig sabihin, bilang Diyos, hindi siya nakita, pero nung siya'y nagkatawan tao, siya'y nakita, siya'y namatay, pero bilang Diyos, sabi, siya'y kailanman ay hindi namamatay. Amen. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, sa mga oras na ito, mga minamahal, kailangang mamili ka kung sino ang iyong papanigan. Amen? Kung gusto mo maligtas, pumanig ka sa winning side. Kung ayaw mong maligtas, itapon ka sa dagat-dagatang apoy, pumanig ka, maminamahal, sa losing side. Hindi pwedeng hindi ka mamimili. Hindi pwedeng hindi ka mamimili, hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko sa kalaban ng Diyos, ayaw ko rin sa mahal na Panginoon Diyos. Kailangan meron kang kakampihan, kailangan meron kang dapat lapitan, meron kang dapat kampihan. Hindi pwedeng
hindi ka madadamay, hindi pwedeng ayaw mong madamay. Darating yan. Sabi ng Lucas 11:23, maminamal, darating ang Battle of Armageddon. Sabi, he that is not with me is against me, and he that gather not with me is scattered. Ang sino mang hindi sumasa akin ay lumalaban sa akin. At ang sino mang hindi nag-iimpok na kasama ko'y masasambulat. Ibig sabihin, kailangan mamili ka ngayon. Kailangan meron kang panigang, meron kang sambahin, meron kang paglingkurang. Kung ang mahal na Panginoon, sabi maglingkod ka sa Kanya. Sapagat ang hindi sumasa akin, sabi ng mahal na Panginoon, ay laban sa akin. Pag hindi ka sa panig ng mahal na Panginoon, ay mo maglingkod. Hindi ka naniniwala na si Kristo'y Diyos. Sabi, ikaw ay laban sa Kanya. Ngunit, ang hindi nag-iimpok na kasama ko'y masasambulat. Ibig sabihin, naniwala ka nga pero hindi ka man nag-iimpok na kasama niya. Ibig sabihin, nag-iimpok na kasama ko ay masasambulat. Mapapahama ka pa rin kahit naniniwala ka pero hindi ka laging nasa piling ng mahal na Panginoon. Kailangan manatili kayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon sa John chapter 15, verse 4 up to 7, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kailangan manatili kayo sa akin upang manatili ako sa inyo. Sapagat kung kayo hindi mananatili sa akin, wala kayong magagawa. Ang nananatili sa akin, sabi, mga minamahal, ako'y sumasa Kanya. At hilingin niya, ano man ang Kanyang hilingin, ay ibibigay ko sa Kanya. Amen? Yun ang ibig sabihin, mga minamahal, ang sinumang hindi nagkakandiling kasama ko ay masasambulat. Kahit maniwala ka, pero wala kang paniniwala mo, walang gawa. Naniniwala ko, ito, totoo, si Kristo Diyos. Oo, naniwala ako, Jesus miracle. Hindi ka naman dumadalo. Pag dumalo ka, tulog ka pa. Hindi ka sumasa Kanya. Sabi, hindi ka nananatili. Sabi, he that gathereth not with me is scattered. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay mapapahamak pa rin. Kailangan, mga minamahal, lagi tayong sumasa ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Seryoso tayo, mga minamahal, na tayo po ay palaging nasa piling, nasa panig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwedeng nasa panig ka ng mahal na Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yun ang sinabi ng, and he that gathereth not with me is scattered. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko, mapapahamak pa rin. Amen? Kaya maminamahal, sa lahat ng mga baguhan, ngayon na ang panahon para kayo'y mamili. Kung gusto nyong maligtas, pumili ka ng winning side. Dumapit ka sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Habang tayo po, maminamahal, ay umaawit ng Are You Ready Now? Lahat ng mga baguhan, maging ating mga webcast viewers na nakikinig ngayon, mga minamahal, lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sumunod kayo, mga minamahal, manuna sa ating umawit muna tayo bago tayo dumako sa ating mga panalangin, sa ating bisita, sa ating mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan, mga minamahal, tanggapin ng ating mahal na Panginoon habang tayo maawit ng Are You Ready Now? Tumayo tayo, mga minamahal, upang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon.